Mga kaibigan, paano ba ninyo naaalala ang dalawang opisyal na ito ng ating pamahalaan? Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Samahan ninyo akong talakayin ang naging performance bilang opisyal ng gobyerno ang dalawang ito. Okay, so binuo ang Quadcom hindi para paigtingin ang trabaho o mandato ng House of Representatives. Binuo ang Quadcom upang magkaroon po ng isang platform ang pamahalaan. Platform na kung saan ay gagawing miserable ang buhay ng mga Duterte. Binuo ang Quadcom upang nang sa gayon ay mabaligtad ang magagandang legasiya, magagandang trabaho, performance ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa totoo lang mga kaibigan, lahat ng mga bansang malapit sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga bansa na hindi po kumikilala sa Pilipinas noon, ay talagang yumuko. Nagbigay ng malaking papuri kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang matapang na pamumuno, sa kanyang pagiging tunay na leader ng bansa. Nakilala ang Pilipinas. Kaya nga hinangaan ang dating Pangulo. Inimbitahan ng iba't ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa. No? Ginaya at sinubukan pong gawin ang estilo po ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa sa mga tumatak, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa akin, ay ang kanyang estilo. Sabi po ni dating Pangulong Duterte sa isa sa kanyang mga interview, alam nyo, bilang leader, kapag mayroon kang sinasabi, mayroon kang gustong ipatupad, hindi pwede yung magsasalita ka lang ng formal. Hindi pwede yung makikiusap ka sa taong bayan. Huwag mong gawin ito, iwasan mo yan, hindi yan maganda. Wala. Hindi ka pakikinggan. So naisip ni dating Pangulong Duterte na baguhin ang estilo ng kanyang pamumuno. Nilagyan niya ito ng tapang. Tapang na may kahalong pananakot. Mga halimbawa, kapag hindi mo itinigil ang masamang gawain at sisirain mo ang bayan ko, wawasakin mo ang kinabukasan ng mga Pilipino, ng mga kabataan, baka ito na ang huling Pasko mo. 'Di ba? Mga ganyan po yung mga salitaan ni dating Pangulong Duterte. Ito pa, no, hindi lamang 'yan. Ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, kailangan kapag nagsalita ang isang leader, dapat may tapang. Yung tapang na kung saan ay salita pa lamang niya, katatakutan na. No? Kapag nagsalita siya, tikom na ang bibig. At ipapanood ko sa inyo mga kaibigan ang epekto ng isang salita pa lamang. No? Isang tao na nagawang baguhin ang kanyang sarili dahil sa naririnig na boses mula sa dating Pangulo. Ganun po ang tunay na leader. Hindi po ibig sabihin na sinasabi ni Pangulong Duterte na papatayin kita. Kapag hindi mo tinigil yan, papatayin kita. Hindi po totoo yan at hindi ako naniniwala dyan. No?
Yung sinasabi ni Duterte na meron siyang inihagis mula sa eroplano pababa sa dagat, no, inihulog sa dagat. Maniniwala ba kayo diyan? Hindi. Yan ay isang salita na kung saan ay para takutin ang mga demonyo. Takutin ang mga taong gumagawa ng hindi tama. That's very basic. Mahina kang nilalang kung takot ka. 'Di ba? So yun pa lang po, boses pa lamang, salita pa lamang ay kinatatakutan na. Kaya nga, pansin ninyo, wala silang makitang ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte in relation to the extrajudicial killing na sinasabi. Noon pa man, ay sinasabi na po na walang makitang ebidensya. At lumabas po yan nang magsagawa po ang Senado, ang House of Representatives ng hearing at inimbitahan nga po nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang resource person in relation to his program War on Drugs. Sabi nga po ni Laila de Lima doon, walang makitang ebidensya. Walang mga testigo na makapagdidiin kay dating Pangulong Duterte. No? So the extrajudicial killing na tinatawag nila are just words without evidence. Words without proof. That's an allegations without basis. Pag sinabi mo kasing extrajudicial killing, mabigat pakinggan. Talaga namang karumal-dumal. 'Di ba? Extrajudicial killing ba naman eh? Ibig sabihin, kapag sinabing extrajudicial killing, it is a state-oriented killing. Ibig sabihin, masyado ng demonyo ang leader at wala na pong ibang gustong gawin kundi ang pumatay ng mga kawawang Pilipino. Yun po ang ibig sabihin ng extrajudicial killing. Hindi na po kinikilala ang batas. Hindi na po sinusunod ang batas. Kundi ang layunin na lamang ay pumatay ng pumatay. Lahat ng bumangga, papatayin. Yun po ang ibig sabihin ng extrajudicial killing without due process. No, hindi po idinadaan sa due process ang extrajudicial killing na tinatawag. Tandaan po ninyo, no, criminal man, mamamatay tao man, rapist man yan, magnanakaw man yan, kinakailangang dumaan sa due process of law. Ang ibig sabihin kasi nila sa ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, alam mo ng kriminal, alam mo ng rapist, alam mo ng drug pusher, bakit dinidiretso mong patayin? Bakit hindi mo binibigyan ng karapatan na magpaliwanag? Bakit hindi mo binibigyan ng due process? Pinapatay mo na lamang sila. Mali po, no? Hindi po ganun si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po nagpatayo siya ng mga rehabilitation centers para sa mga drug dependents na gustong manumbalik sa bayan. Kaya nga po tinanggap niya ang mga kilalang mga NPA. No? Nandiyan po si Ka Eric. Buong pusong tinanggap ni dating Pangulong Duterte. Nasaan po yung sinasabi ninyong EJK dyan? Walang EJK. Magising na kayo. Lahat po ay binibigyan ni dating Pangulong Duterte ng karapatang magbago at magpaliwanag. No? So, yung sinasabi po ninyong extrajudicial killing, no, yung pinapakalat ni Cristina Conti, punyeta, NPA po yan si Cristina Conti.
Oo. Nakita ko yan sa may Araneta Center, nakasalubong ko pa. Mukha talaga siyang NPA mukha pa lang NPA na. Oh, NPA yan si Christina Conti. At takot na takot siya. Ayaw niyang magbago. No? So yun po ang ibig sabihin ng extrajudicial killing. Kapag alam mo ng kriminal, alam mo ng suspect, alam mo ng rapist, mamamatay tao, magnanakaw, hindi na binibigyan ng pagkakataon. Hindi na binibigyan ng due process. Pinapatay na lang bigla. Yun po ang EJK. Nakita nyo bang ginawa yun ni Duterte? Hindi, di ba? Binibigyan niya ng pagkakataon. Kaya nga po, yung pumatay kay Kian de los Santos, uulitin ko. Yung pumatay kay Kian de los Santos, hindi po tinulungan ni Duterte. Nakulong po ang 3 pulis na pumatay. Ang kaso, reklusyon perpetua. 40 taong makukulong yung mga pumatay na yun. At ginamit po ang Quadcom. Ginamit po ni Romeo Acop ang pagiging miyembro nito nang sa gayon ay ipakita sa taong bayan na naging marahas si dating Pangulong Duterte sa mga kriminal. Ipakita sa taong bayan na ay mali pala ang iniisip ng tao kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo yun, binuo po ang Quadcom para wasakin ang magagandang nagawa ni dating Pangulong Duterte. Binuo ang Quadcom para sirain po ang credibility ni Vice President Sara Duterte na hanggang sa ngayon, December 22, 2025, ay nananatili pa ring malakas matatag si BP Sara. Sa totoo lang, wala pa akong nakikitang maaring makalaban si BP Sara. Pansinin ninyo, meron na ba? Kahit ang mga dilawan o pinklawan ay wala pong pambato kay BP Sara. Walang pambato sa 2028 presidential election. Sa tingin ba ninyo, mananalo si Riza Hontiveros? Sa tingin ba ninyo si Mayor Leni Robredo ay maaaring ipantapat kay BP Sara? Diyos ko po, never. Promise, hindi po mananalo yung mga yan. So yun po ang naging performance ni Congressman Romeo Acop. Isa pa, yung confidential fund, abogado po yan si Romeo Acop. Dinidiin niya, pinoprosecute niya kaagad. No? Kumbaga, sabi nga po ni BP Sara, nasaan ang due process? Hindi pa ninyo napapatunayan na nagkamali si ASEC. Sino ba yung ASEC na ito? No? Yung mga tao sa opisina po ni Vice President Sara Duterte. Kinulong na ninyo kaagad. Pinrosecute na ninyo kaagad. Nasaan ang due process doon? Wala. Di ba? Hindi po nagko-convict ang House of Representatives. Sila ay nag-iimbestiga. Pero ikinulong na ninyo si ASEC Lopez. Di ba? Sa tingin ba ninyo? Korte ba ang House of Representatives para magpakulong? Dalhin sa Women's Correctional si ASEC Lopez? That is, itong Quadcom na ito ay talagang binuo para sirain si BP Sara at ang mga Duterte. Pero hindi po sila nagtagumpay. Hanggang sa, alam nyo gumawa sila ng isang issue na sa tingin nila ay magiging malakas para ma-impeach si BP Sara.
no, para ma-impeach si VP Sara. Gumawa sila ng isang issue para ma-impeach si VP Sara. Pero hindi po nagtagumpay. Hindi nagtagumpay yung impeachment na yan. Alright? So, yan po si Romeo Acop. Okay. So, ito naman si Cabral. Si Asek Catalina Cabral. Si Asek Cabral, fast forward. Okay? Biglaan na lang to kasi bigla siyang nakilala. Kasi ganito, katatapos ng eleksyon, okay, nagkaroon ng hearing, ganyan, and so on so forth. And nagkaroon ng palitan sa Senado. Naging Senate President itong si Tito Soto. Si Asek Cabral ay unang nag-message kay Tito Soto. Ang sabi ni Asek Cabral, Tito Sen, ayan, mga ganyan, baka mayroon kang mga priorities dyan. Bibigyan kita ng 500 million pesos na pondo para sa mga priorities mo dyan sa Senado. Ayan. So, si Asek Cabral po ang isa sa mga bumabalangkas, bumubuo sa mga insertions. Siya po yung isa sa mga nagpaplano kung paano makapagdambong, kung paano makakubra ng bilyon-bilyon ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Yung mga kongresista na involved sa flood control projects, isa po si Cabral sa mga nagpaplano upang maging successful at maayos, no? Para magkaroon po ng maayos na sistema ng pagnanakaw. Para magkaroon po ng maayos na sistema ng pagnanakaw, ay isa si Cabral. Para nang sa gayon ay kapag nagkaroon po ng budget deliberations, hihingin ng DPWH, kailangan namin ng pondo na 1.2 trillion pesos. DPWH proposal is 1.2 trillion pesos. Dahil napakarami naming priorities. No? Kaya ito yung pondo na kailangan namin. Ganun po ang mangyayari. No? Siyempre, iimbitahan ng House of Representatives ang DPWH. So, sa budget deliberations nila. Why do we need 1.2 trillion pesos? Kasi ganito, ganyan yan. Marami po kasi kaming mga proyekto. May mga flood control projects po tayo na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Mga buildings and infrastructure, ganyan, ganito, ganyan. So, kailangan namin ng 1.2 trillion pesos. Ang pondo na ito ay nationwide. Kailangan nating ipatupad itong mga ito para sa mas maganda, mas maunlad na Pilipinas. So, pagbigyan na ninyo itong pondo na ito ng 1.2 trillion pesos. Yan po ang maririnig natin, mapapanood at makikita natin sa mga budget deliberations. Pero sa loob ng sistema, binabalangkas, binubuo ang korupsyon. Ito may 1.2 trillion po ang DPWH. So, ang gagawin ni Cabral, magme-message siya sa mga opisyal ng pamahalaan, sa mga kongresista, sa mga senador. Dito magkakaroon at mabubuo ang korupsyon, ang systematic na pagnanakaw. Kaya nga po, nag-text siya kaagad-agad kay Tito Soto. Kapapanalo pa lamang niya bilang Senate President. Kalaan niyo yun, nag-message siya kaagad. Baka mayroon kang mga priorities at bibigyan ko ito, paglalaanan ko ito ng 500 million pesos. 'Di ba? So, sa tingin ba ninyo mga kaibigan, wala pong alam si Asek Cabral? Alright, so panoorin natin itong isang tao na natakot gumawa ng pagkakamali noong panahon ni Duterte. In 2016, may nanalo pong presidente. And the first course of action was Tokang.
Drug war. Yeah, drug war. So, ang dami namatay. And I know a lot of people who were, yeah, they're no longer here. People from my past, people na ubus talaga. Really? So, Nabiktima? yeah. Well, I mean, they were doing illegal stuff. Anyway, I mean, yun yung mundo nila eh. They saw it coming. You know what I mean? And Sa mga pusher to, yeah, siguro. mga pusher, mga Sindikato user, mga talaga. sindikato, mga ano, and I knew a lot of them. Talagang, they were out. Wait, ganun ka talaga pasok dun sa... Yes. So, I know, right? So, hindi ka lang yung, I mean, marami naman Casual, tayo, no? may mga kilalang talagang